Patuloy na nagpapagaling ang bata na matagumpay na sumailalim sa kauna-unahang liver transplant dito sa Pilipinas. Milagro raw na maituturing ang pagbuti ng kondisyon ng 3 taong gulang na bata. Nakatutok si Mark Salazar. This is a video taken yesterday. Wala pang sapat na lakas si Baby Erica sa kuhang ito sa kanya noong linggo. Isa siyang anghel na mandirigmang napagtagumpayan ang laban sa biliary atresia, isang liver disease. Si Erica Buenaventura, 3 taong gulang, ang kauna-unahang tagumpay ng pediatric liver transplant sa Pilipinas na mga Pilipinong doktor ang gumawa. Ang ganda po ng post-op recovery ni Erica. Hindi laging ganyan. May mga mas mahihirap na pasyente, nagtatagal sa ICU, hirap na hirap mag-recover. Nagpapasalamat din po ako na parang milagro talaga. Binalikan ng mga magulang ni Erica at ng kanyang mga doktor ang kwento ng pakikipaglaban bago ang tagumpay. Wala raw gustong tumulong nung una. Problema pa lang daw yung binibigay sa'yo ni Erica. Sabi ko sa kanila, hindi naman ginusto ng anak ko, ibang anak na may sakit siya. Tsaka hindi naman po ako hihingi ng tulong sa inyo kasi alam kong nangihinayang kayo. Hindi niya ako nakikitang umiyak eh. Simula nung day 1, hindi niya ako nakitang umiyak. Kaya yung batang yan, napakatapang. Pero anghel man na may tuturing si Erica, may nagsilbering anghel para sa kanya. Dinugtungan ng kanyang 18 anyos na tiyuhin ang kanyang buhay sa pagdodonate ng sarili nitong atay. Sinabi ko lang sa papa ko na kung sana payagan na rin ako mag-donate kasi kaya ko naman bakit hindi natin ibibigay yung kaya natin ibigay kung para matulungan na yung bata kasi kawawa naman. Mahigit 20 doktor ng Medical City ang nagtulong-tulong ng libre para kay Erica at sinagot ng PCSO ang gastusin ng kanyang operasyon. Since commitment na namin ito kay Erica, tuloy-tuloy namin tutulungan si Carmela sa gamot. Ang daming nag-close ng door. Pero marami yung magandang nangyari at tumulong. Mapalad si Erica sa tinanggap niyang mga tulong, pero 16% ng mga isinisilang ang pwedeng magka-liver disease. Silang mangangailangan din ng 4.5 million pesos para magpa-liver transplant. Silang aasang sanay ulanin din sila ng tulong, gaya ng kwento ng pakikipaglaban ni Erica. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. 10 biktima po ng pagsabog ng bus dyan sa may Bundia, EDSA ang isinugot sa St. Luke's Medical Center naman sa Taguig. At kakamustahin po natin ang kanilang kalagayan. Si Claire Delpina mag-uulat po ng live mula sa lungsod ng Makati. Claire. Mike, stable raw ang kondisyon ng 10 biktima ng bus explosion na dinala sa St. Luke's Medical Center sa Global City sa Taguig. Sa paunang assessment ng mga doktor, minor injuries ang tinamon ng lahat ng mga dinala rito. Ang 10 biktima ay kinabibilangan ng 6 na babae at 4 na lalaki. Di pa inilalabas ng ospital ang mga pangalan. Tutok daw kasi ang mga doktor sa pagbibigay ng agarang medical care sa mga biktima. Patuloy pa rin ang medical tests sa mga biktima para malaman ang extent ng kanilang injuries. Actually, minor injuries naman yung nakuha nila. No? We have not seen actually anyone with a fractured leg. No? So far, everything seems to be under good control. No? We gave them pain medications to ease them of their pain. Mike, ayon kay Dr. Kuwanang, nasa loob na rin ng emergency room ng ospital ang ilang hanap ng mga biktima, pero maigpit na pinagbabawalan ang mga media na makapasok sa loob ng ospital. Anumang oras din ngayon, Mike, ay inasang darating si Pangulong Aquino sa ospital. Sa katunayan, nasa ospital na ang advance party ng kanyang Presidential Security Group. Gayon din si Presidential Spokesman Edwin Lascerda. Mike? Claire, doon sa ospital ng Makati, naglabas sila ng numero na pwedeng tawagan ng mga baka hindi pa nakakaalam o yung mga gustong malaman kung may kaanak na sila nakasama doon sa mga nabiktima na dinala dyan sa may St. Luke's sa Taguig. Meron din bang telepono ang St. Luke's Taguig na pwedeng tawagan, Claire? Yes, Mike. Sa mga kaanak, pwede silang tumawag sa trunk line number ng ospital na 789-7700. 789
7700. Maraming salamat, Claire Delfin. Sinimula na ang pag-iigpit sa tinaguriang Killer Highway. Yan po yung kahabaan ng Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon na naging notorious sa dami ng mga aksidenteng nangyayari doon. Kaya naman ngayon, bukod sa speed limit, nagtalaga na ng kanya-kanyang lane para sa mga motorista. Sana sundan. Nakatutok doon live si Micaela Papa. Mel, puspusan ang pagbabantay ng MMDA simula kaninang umaga para sa sinimulang pagpapatupad ng mas mahigpit na batas trapiko dito sa Commonwealth Avenue na ngayon ay tinatawag ng Killer Highway. Alala po rin sa mga tricycle driver. Mahigit 200 tauhan ng MMDA ang nagbantay dito sa Commonwealth Avenue para ipatupad ang mas pinaigting na mga batas trapiko rito. Tanghali pa lang, mahigit 300 violators ng iba't ibang batas trapiko ang nasita. Pangunahing ipinatupad ang bagong lane assignments. Sa ilalim nito, mga pampublikong sasakyan lang ang pwede sa 2 dulong lane sa kanan. Ang gitnang 5 ay para sa mga pribadong sasakyan, habang ang 2 malapit sa Center Island ay para sa mga mag-U-turn. Pinatupad na rin ang 60 km/h na speed limit. Ito kasi ang international standard na speed limit para sa mga highway. Ayon sa MMDA, noong 2008 pa naglabas ng ordinansa ang Quezon City Government tungkol dito, pero di napatupad dahil sa tuloy-tuloy na road widening. Wala namang takas ang matutunin magpatakbo sa mga radar gun na hiniram sa North Luzon Expressway. Pero dahil bago ang lane assignment at speed limit, warning pa lang ang nakukuha ng mga lumalabag dito. Bukas pa raw magsisimulang manghuli ang MMDA. Gayunman, umaasa sila na sa tao mismo magsisimula ang disiplina. Paliwanag ng MMDA, ang lapad ng Commonwealth, dagdagan pa ng kapabayaan mismo ng mga motorista at pedestrian ang dahilan kung bakit ito tinaguri ang Killer Highway. Di na po natin kailangan sigurong hulihin pa tayo, sundin na po natin yung batas trapiko at pairalin po natin yung disiplina na mabawasan ng sakuna. Ayon sa MMDA, noong 2010 lang ay nakapagtala na sila ng mahigit 2,800 na aksidente sa kahabaan ng Commonwealth. Dito, 21 tao ang namatay. Ito ang datos na ayaw nilang maulit sa 2011, kung kaya naman mahigpit nilang ipinapatupad ang batas trapiko mula sa overspeeding hanggang sa simpleng dress code ng mga jeepney driver. May ilang driver man ang umaangal, ang mga pedestrian natuwa sa paghihigpit ng MMDA. Ito, nasiraan ka na nga, oh. Kaya hinubad ko yung uniform ko, maghapon kong isusuot eh. Hinubad ko lang at hinuli ka agad ako. May mga dala kaming bata. Siyempre, mas okay na bumiyahe kasi mas protektado na yung mga pasahero. Mel, nangako ang MMDA na patuloy silang magbabantay dito sa Commonwealth Avenue. Katunayan ay balak nga nilang magtayo ng satellite office para matutukan nila ang sitwasyon ng trapiko dito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Micaela Papa. Abangan, babay tumalon mula sa isang hotel sa bansang Argentina, himalang nabuhay. Tunghayan ang naging matapang na pakikipaglaban ng isang bata sa leukemia. At ang paggunita sa kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino. Walang pati na pagtutok dito sa 24 oras.